balita mula sa Quirino Grandstand at Quiapo Church, ihahatid live. Pista ng Itim na Nazareno, ipinagdiriwang din sa iba't ibang probinsya. Mga residente sa barangay Napnapan sa Pantukan, Compostela Valley, kung saan nagka-landslide noong isang linggo, kailangang mailikas ngayong araw. Exclusive! Kotse at truck nagkasalpukan sa EDSA Boni. At kapuso actor Dingdong Dantes, may bagong pelikulang ipoproduce ngayong taon. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Patuloy po nakatutok ang puwersa ng GMA News para ibigay sa inyong pinakasariwang pangyayari kaugnay ng pista ng Itim na Nazareno ngayong araw. Live mula rito sa GMA Network Center. Ako naman, Arnold Clavio. Kasamang maghahatid naman ng mahalagang balita at impormasyon, ako po si Connie Sison. At live mula rito sa Quirino Grandstand kung saan nakalaga ang mahal na poon, ako po si Rhea Santos. Samantala, ilang eskwelahang madaraanan ng prosesyon ng Itim na Nazareno, suspendido ang klase ngayong Lunes para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Ayon sa DepEd, walang pasok ngayong araw sa Apolinary Mabini Elementary School, Arroyo High School, Jeronimo Santiago Elementary School, Manila High School, Manila Science High School, Ramon Avancenia High School. Suspendido rin ang klase sa Adamson University, Colegio de San Juan de Letran, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, University of the Philippines, Manila, kung saan pati mga empleyado ay wala na rin pong pasok. Wala rin klase ang mga estudyante sa University of the East Manila, University of Santo Tomas, UST, at Universidad de Manila. At tutunan po natin ating kasamang si Rhea Santos sa Quirino Grandstand. Rhea. Igan, hindi patitinag sa kahit ano pamang banta ang pananampalataya ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand. Inaasahang 9 na milyon po ang makikiisa sa pista ng poon ngayong araw. Sa mga oras na ito ay dinarasal po nila yung ama namin, kinakanta ng taong narito ngayon sa Quirino Grandstand. Ilang minuto na lamang po ngayon ay mag-uumpisa na ang banal na misa na pangungunahan ni Archbishop Luis Antonio Tagle. Natapos na po ang pahalik kanina pang alas 3 ng madaling araw. Isang vigil din pong isinagawa kahapon nang mailipat ang puron mula sa Quiapo Church patungo dito sa Quirino Grandstand. Nagtapos na po ang vigil na yan alas 9 pa ng gabi at sa mga oras na ito isang programa nga po na puno ng dasal at pangaral ang pinangungunahan ni Reverend Father Anton Pascual. Sinasabayan ito ng palakpakan paminsan-minsan at kung minsan naman ay ang pagwagayway ng puting panyo ng mga deboto ng Nazareno. Libo-libong pulis at volunteers naman po ang nakaantabay para magbigay ng seguridad sa ating mga deboto at para gabayan na rin yung ating mga deboto sa magaganap na prosesyon mamayang alas 8 ng umaga. At kaugnay nga po ng seguridad na ipinapatupad, makakasama po natin si Senior Superintendent Alice Gutierrez, ang Manila Police District Director. Senior Superintendent Gutierrez, magandang umaga po. Happy Fiesta. Lahat po tayo, wala din sa harap, nasa likod. Kamusta na ho ang pinapatupad nating seguridad dito mismo sa Quirino Grandstand? Actually, ang ating mga tao ay kanina pang alas 4 ng madaling araw nakadeploy yung para sa araw na ito. At kahapon, iba pa yung mga nakadeploy kahapon. Sa tansya niyo ho ba, mga ilang tao na po ang naririto ngayon sa Grandstand? 300 to 350,000 ang crowd estimate natin sa ngayon. Meron ho ba tayong binago sa security plan natin dahil nga ho nagkaroon ho ng ulat na magkakaroon ng, may banta ho ng terorismo na natanggap po ang kapulisan natin? Meron bang binago tayo sa security plan? Wala tayong binago. Mentras sa atin po itong pinaigting, lalo ang ating pagbabantay dito para mapatibay at siguradong maging tahimik at payapa itong pagdaraos ng prosesyon. May mga police assistance desk din ho ba tayong nakakalat? May police assistance Meron desk po tayong command post, advanced command post na kung saan po nandun sa kaliwa ng Quirino Grandstand. Doon po kung merong mga pangangailangan, nawawalang bata o
anumang tulong ang kailangan nila para sa pulis, nandun lamang po at nag-ante po. Yung talaho ng krimen natin sa buong Magdamag, meron na ho ba tayong naitala na mga pandurukot? Alam nyo yan, siyempre, siksikan, hindi mo nalalaman, may dumudukot na pala sa'yo. Meron na ho bang mga reklamo ho kayong natanggap? Sa ngayon naman wala pong nare-report na nadukutan o nawala ng anumang bagay. Kaya naging maganda naman po ang kaganapan itong Magdamag. Alright, Senior Superintendent Gutierrez, na napansin ko ho sa kabila ng panawagan na walang bata, walang matatanda sana no, na pupunta ngayon. Meron pa rin ho akong nakita na mga maliliit na bata na dala-dala ng kanilang mga magulang. Paano ho mangyayari doon? Hindi ba natin papakiusapan na medyo... Actually, tabi-tabi sila? pinag-uusapan na natin ng mga yan na huwag nilang isama sa prosesyon yung mga bata. Aha. Dito lang po sa misa nila sinama. Pero pag nag-umpisa na po ang prosesyon, hindi po nila isasama itong mga bata. Pati na rin po yung mga buntis na nandiyan ngayon, pinagbabawal o pinakikusapan po natin na sumama po sa prosesyon upang huwag mong maipit. Huling panawagan na lang po sa ating mga kapuso na nais pong makibahagi sa Pista ng Nazareno ngayon. Ang panawagan ko lang po, makinig lang po kayo sa aming pong mga pinakiusap ng pamunan po ng lungsod ng Maynila na yung pong mga mag-inom dahil piyesta po, iwasan muna po natin ang uminom na para magpakalasing. Unang-una, pag ang tao po ay nakainom, iba po ang nagagawa na hindi niya nalalaman. Alright, Senior Superintendent Alex Gutierrez, ang Director po ng MPD. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga. Salamat din po. Samantala mga kapuso, kasama ko rin po dito sa Quirino Grandstand si Dante Perelio. Dante, kamusta na kung nasan ka ngayon? Yes, Rhea, hindi nga mahulugang karayom sa dami ng mga deboto na naririto ngayon sa Quirino Grandstand sa Maynila para nga makiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Poong Nazareno. Tinatayang aabot sa 7 hanggang 8 milyon ang inaasahang makikilaho sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno ngayong araw. Sa aking pag-iikot dito kagabi, di ko maiwasang mapahanga sa ipinakitang pananampalataya ng ating mga kababayan. Dito na sila nagpalipas na magdamag para mag-vigil at sumama sa prosesyon. Marami ang nagtiis sa pinagdikit-dikit na sapin, may mahigaan lamang. Isa na rito si Aling Manuela, 83 taong gulang at mag-isang nagpunta rito. Pero sa kabila ng kanyang katandaan, nakuha pa rin niyang maglaan ng oras at panahon. At my age, 83, I'm still strong. I'm thanking God that sometimes asking Him, I don't want to die right now. I'm still strong. He can give me a little more years. Dito ko rin nakilala si Aling Josephine na nasa ika-4 na taon na ng kanyang debosyon. Dalangin niya na malayo sa karamdaman at maging maayos ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya. Panatan po. Bali, hanggang 2017 ko gagawin to eh. Bakit pa? May hiling ba kayo? Opo, may tungkulin lang po akong ginagampanan. Para saan po yung panatan? Para lang po sa pamilya ko, sa lahat ng mga taong nangangailangan din ng tulong. Ang 9 na taong gulang namang si Jomer, kinamulatan na ang ganitong paniniwala. Sa kanyang murang edad, batid niya ang kahalagahan ng pananampalataya sa kanyang buhay. Makatapos po sa pag-aaral. Makapagtrabaho na maganda. Samantala, Rhea, kapansin-pansin na habang lumilipas ang oras, ay paramihan ng parami ang dumadagsa dito sa Quirino Grandstand. At yan ang latest mula rito sa aking kinatatayuan. Balik sa'yo, Rhea. Alright, maraming salamat, Dante Perelio. Alamin naman po natin ang sitwasyon sa Quiapo Church. Nakabantay doon si Susan Enriquez. Susan.